Dalaga ka na talaga bunso, ani Ate Tintin habang pinaplansa niya ang mahaba kong buhok ko. Umayos ka pagdating mo dun ha. Huwag mong babisitin ang parents ni Gray. Huwag ka ring sasabat sa usapan kung hindi ka tinatanong ibili nito pero inirapan ko lang siya. Ate, di ba dapat ay sakin ka mag-alala at baka matapobre ang parents niya? Balita ko nga mayanan sila eh. Malakas na tumawa si ate. Kahit kailan hindi ako mag-aalala na may mang-aapi sa'yo. Anitong pinagtawanan lang ang sinabi ko. Mamaya ay susunduin na ako ni Gray para nag-dinner kasama ng parents, gaya ng kasunduan namin. Suot ko ang dress ni ate na ipinahiram sa akin. Nang makita kasi niya akong naka-jeans kanina ay agad niya akong pinagpalit ng damit. Hindi daw yun bagay sa pupuntahan ko. Ipinahiram niya sa akin ang isang white dress na hanggang tuhod. Sakto lang ito sa akin, pinahiram din niya ako ng malit na hikaw. Nilagyan niya ako ng light makeup para daw hindi ako maputla. Siya rin itong nagpresenta na plansahin ang buhok ko. Ang sabi niya, dapat daw ay presentable ako, hindi dahil kay Gray, kundi dahil sa mga magulang nito. Kaya nga panay ang bilin niya na ayusin ko ang pananalita at mga kilos ko kapag kaharap ko na sila. Buti pinayagan ka ni Itay na makipag-boyfriend dyan kay Gray, tanong ni Ate Tintin. Bigla ko tuloy na alala yung unang dalaw ni Gray na may kasamang mga health workers. Nakuha niya ang kiliti ni Itay, natatawang sabi ko. Nahinto lang ako sa pagtawa dahil sa sunod na sinabi niya. Ipapaalala ko lang sa'yo Gigi kung anong klaseng lalaki yang si Gray. Hindi yan nagsiseryoso sa babae. Alam ko namang matalino ka, kaya hindi ako kumukontra pero tandaan mo pagdating sa pag-ibig maraming nagiging tanga. Isa na ko dun, nagkataon lang na sinuwerte ako sa napangasawa ko. Huwag kang mag-alala ate, hindi mangyayari yun. Hindi ko lang masabi na wala naman talagang namamagitan sa amin ni Gray. Pagkatapos nitong kasunduan namin, saka ko na lang sasabihin kay ate ang totoo, kumontra man siya tapos na. 1 month na kami sa kasunduan. Hindi ko nga alam kung mag-boyfriend or nagliligawan pa rin ang script namin. Di naman kasi mahalaga yun. Wala na akong iba pang pinagsabihan ulit dahil siguradong hindi sila papayag. Pero kailangan ko ng pera, wala namang magbibigay sa akin nun kaya ginrab ko ang offer ni Gray. 3 beses pa lang siyang nakarating sa bahay namin dahil once a week lang siya available, kaya parang long distance relationship kami. Hindi rin kami nag-uusap online or sa telepono. Magme-message lang si Gray para sabihing papunta na siya sa bahay. Kapag nasa bahay naman siya ay si tatay ang palagi niyang kausap, which is pabor sa akin dahil hindi ko siya kailangang pakisamahan. 1 buwan na lang matatapos na ang usapan namin. Pero bago matapos yun, kailangan ko munang gawin ang isa sa napagkasunduan namin, ang ipakilala ako sa parents niya. Kaya nandito ako ngayon sa Manila. Nang dumalaw si ate sa probinsya ay sumama ako sa kanila pabalik dito sa Manila. Nakita kong magandang pagkakataon ito para magawa na ang huling assignment ko, ang makipagkita nga sa mga magulang ni Gray. Maya-maya ay lumapit sa amin ang kasambahay nila. May bisita daw at siguradong si Gray na yun. Sabay sana kaming bababa ni ate pero bigla namang umiyak si baby Andrea, ang anak niya na nasa silid nila. Sige, puntahan mo na siya nang makaalis na kayo. Umiiyak na ang anak ko. Tandaan mo ang sinabi ko ha, behave ka lang dun. Yang bibig mo, umakto pa itong parang sinisiper ang kanyang bibig. Yakang-yaka to, ako pa, baliwalang sagot ko at tumalikod na. Bakit ba mas apektado pa siya? Para sa akin trabaho lang ito. Magustuhan man nila ako o hindi, bayad na ako. Magalit man ang magulang ni Gray, problema na niya yun. Pagbaba ko sa kalagitnaan ng hagdan ay nakita ko agad si Gray, nakatayo siya sa salas. Nakaharap siya sa pwesto ko pero bahagya itong nakayuko at inaayos ang kwelyo ng coat niya. Nang maramdaman niya ang presensya ko ay nag-angat siya ng tingin at nakita ako. Napansin kong huminto ang kamay niya at naiwang nakapatong sa kanyang kwelyo at hindi na nakagalaw. Nagulat siguro siya dahil nakadress ako. Sinabi ko kasi sa text na magje-jeans ako ngayon. Sabi naman niya ay bahala daw ako kahit anong isuot ko. Hindi naman daw importante ang dinner na ito, maipakilala lang daw niya ako sa parents niya ay okay na. Marahan niya akong pinasadahan ng tingin at nang magsalubong ang aming mata ay nginisen ko siya. Pero mabilis siyang uniba ng tingin sa kamuling gumalaw. Itinaloy nito ang pag-aayos ng kanyang kwelyo na naudlot. Naglakad ako palapit sa kanya at huminto sa mismong tapat niya.
Dahil matangkad siya, bahagya pa akong tumingala para panoorin ang kanyang ginagawa. Ano bang meron sa kwelyo niya? Gaano ba yung kahirap ayusin at hindi niya matapos-tapos? Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya ay umiwas ito at tumagilid, parang ayaw yata niya na pinapanood siya. Arte, sabi ko sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ko ay mabilis niya akong tinapunan ng tingin, then tinapos agad ang pag-aayos ng kwelyo. Pagko ay humarap sa akin na parang walang nangyari. Ready, Anito. I was born ready, sagot ko at malawak akong ngumiti. Saglit siyang tumingin sa akin na parang may iniisip bago siya muling nagsalita. Let's go, Anito at tumalikod. Paglabas ng bahay ay may ilang hakbang papababa kung saan nakaparada ang sasakyan ni Gray. Nauuna at mas mabilis siyang maglakad kesa sa akin. Hindi ko naman pwedeng bilisan ang paglalakad dahil sa sapatos na ipinahiram ni ate. Hindi naman kataasan ang heels pero dahil hindi ako sanay magsuot nito, kaya marahan at maingat akong maglakad, baka kasi matapilok ako. Nakayuko ako at tinitingnan ang baitang para hindi ako magkamali ng hakbang pababa. Bago pa man lumnapat ang paa ko sa semento ay naramdaman kong may humawak sa aking braso. Nang tumingala ako ay nakita ko si Gray. Nakayuko ito at nakatingin sa paa ko habang mahigpit ang hawak sa akin. Aba gentleman naman pala siya, napangiti tuloy ako nang wala sa oras. Nang umangat ang mukha niya ay nagsalubong ang aming paningin. Baka madulas ka pa, baka malate tayo kung matatagalan kang bumangon, malamig na anito. Di naman ako nagtatanong sagot ko at inalis ang ngiti sa mga labi ko. Kala ko pa naman gentleman talaga, muntik na tuloy akong maniwala. Kaya ko na, inis na sabi ko sa kanya at inalis ang braso ko sa kanyang pagkakahawak. Pero ayaw naman nitong bumitaw. Kaya mo ba talagang maglakad dyan sa suot mo? Tanong nito, mahigpit pa rin ang hawak sa akin. Naman, anong akala mo sa akin, lampa? Nasa tapat na kami ng kotse niya. Hindi lang ako sanay na ganyan ang suot mo. Mukha ka kasing babae ngayon, Anito at binitawan na ako. Nakatingin siya sa akin habang pinagbubuksan ako ng pintuan ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natuwa sa sinabi niya. Parang kinilig ako pero slight lang yun. Pabebe akong humiti at ikinawit ang aking buhok sa likod ng aking tenga. Ang sabi ko lang mukhang babae, wala akong sinabing maganda, Anito at tumalikod. Hindi na niya ako hinintay na purmasok at naglakad na ito para pumunta sa driver's seat. Napasimangot tuloy ako dahil sa sinabi niya. Gusto ko yung coat mo, bagay sa'yo. May itsura ka pala, sabi ko sa kanya sa malambing na boses. Parang natigilan siya at huminto sa paglalakad, saka humarap sa akin. Talaga, nakangiting Anito. Tinga may itsura, tao pa kaya, sabi ko at agad na kong pumasok sa loob ng sasakyan. Naglalakad na kami ngayon papasok ng restaurant kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Huwag kang kakabahan. Isipin mo na lang na parang normal na dinner date lang ito kasama ang mga kaibigan mo. Wika ni Gray at parang pinapalakas niya ang loob ko. Wala naman akong nararamdaman, mukhang ikaw nga itong kinakabahan sagot ko. Hindi siya umimik sa halip ay huminga ito ng malalim. Mukhang inihahanda ang sarili sa madadatnan namin sa loob. Huwag kang mag-alala, I got this, sabi ko sa kanya. Itinaas ko ang aking kamay at nag-thumbs up pa sa tapat ng kanyang mukha. Napapailing na lang ito at saka umikot ang mga mata. At bago ko pa man maitbaba ang kamay kong thumbs up ay agad na niya itong hinablot at mahigpit na hinawakan sa kanaglakad, kaya napasunod na lang ako sa kanya. Hawak niya ang kamay ko hanggang sa makapasok kami sa loob ng isang napaka-eleganting restaurant. Sa design pa lang ay alam ko nang mamahalin ang mga pagkain dito. Lumingalinga ako at nakita ko ang ilang mga taong naglalakad. Sa mga damit pa lang nila ay masasabi kong mayaman ang mga ito. Mabuti na lang pala at pinahiram ako ni ate ng damit. Kung nagkataon, baka nagmukha akong manlilimos. Kinausap ni Gray ang isang staff na sumalubong sa amin. Then pinasunod kami sa kanya. Huminto kami sa table kung saan may pinasunod kami sa kanya. Huminto kami sa table kung saan may 3 tao na nakaupo na, marami na ring pagkaing nakahain. Doon pa lang kami iniwan ng staff. Sabay-sabay na napatingin sa amin ang mga nakaupo, nakangiti pa ang mga ito nang lingunin kami ni Gray. Isa-isa kong silang pinasadahan ng tingin. Isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 60 na,
makisig pa rin ito kahit may edad na at humihiyaw ng otoridad ang presensya nito. Siya siguro ang ama ni Gray, may hawig kasi sila. Katabi nito ang isang ginang na hindi nalalayo ang edad. Kahit may edad na ito ay elegante at bakas pa rin ang kagandahan sa mukha. Siya naman siguro ang ina. Sa kabilang silya ay nakaupo ang isang mestisang babae na ubod ng ganda na sa tingin ko ay halos kaedad lang ni Gray. Nakasisiguro akong isa itong modelo. Napapaisip ako kung sino siya. Kapatid kaya siya ni Gray? Pero hindi sila magkamukha. Sabay-sabay din na dumako ang paningin nilang tatlo sa magkahawak naming kamay ni Gray at doon na unti-unting nagbago ang hilatsa ng kanilang mga mukha. Kitang-kita ko na gumuhit ang linya sa noo ng matandang lalaki. Sa matalang sabay na tumaas ang kilay ng dalawang babae. Kakaiba ang naramdaman ko sa tingin na ipinukol sa akin ng magandang babae. Ngayon ay mukhang naiintindihan ko na kung bakit parang kinakabahan si Gray kanina sa labas. Medyo matalas makatingin ang tatlong ito eh. Bigla kong naalala ang bill ni Ate Tintin sa akin na be nice at mag-behave lang daw ako sa harapan nila. Masunuri naman ako kaya yun nga ang ginawa ko. Isang ubod ng tamis ng ngiti ang aking pinakawalan habang isa-isa kong sinalubong ang kanilang mga tingin. Nahinto lang ako sa pagngiti ng madako ang tingin ko kay Gray na nakatingin na rin pala sa akin at kunot ang noo. Parang nagtataka pa siya kung bakit ang saya ko. Ibinaling ni Gray ang atensyon sa tatlo. Dad, Mom, I'd like you to meet my girlfriend. Georgina. Pagpapakilala niya sa akin gamit ang buo kong pangalan. Itinaas pa nito ang magkahawak naming mga kamay. What? Sabay na sabi ng dalawang babae. Hindi sila pinansin ni Gray, sa halip ay humarap siya sa akin at saka nagsalita. Baby D. Dun pa lang parang gusto ko nang matawa, lakas makasugar daddy ah. Meet my parents. Eduardo Tuazon, Dintay Dad. Matilda Tuazon, Dintay Mom. Ani Gray na kung magsalita ay parang hindi kinakabahan kani-kanina lang Ki and Danica family friend, dugtong niya. Akala ko ay hindi na niya ipapakilala yung babae. Tumingin ulit ako sa kanilang tatlo at ninisyan ulit sila. Hi guys, masigla kong bati ko sa kanila at bahagyang kumaway, pero parang wala silang narinig. Sa halip ay bumaling ang tingin nila kay Gray na tila mga nagtatanong. Hindi yun pinansin ni Gray, sa halip ay ipinaghila niya ako ng silya para upuan ko. Thanks baby, malambing kong sabi at matamis na ngumiti kay Gray sa kaumupo. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Gray dahil sa sinabi ko. Napatingin pa siya bigla sa mga kasama namin na mukhang narinig din ang sinabi ko. Nagtataka naman ako sa naging reaksyon niya. Bakit parang nagulat pa siya, para sinakyan ko lang naman ang trip niya, para mas convincing ang script. Hindi naman kasi niya ako na-inform na may ganito palang drama, sa mga ganitong bagay pa naman ako magaling. Guys, hindi pa ba tayo kakain? Panimula ni Gray na alam kong pilit pinasisigla ang boses. Inasikaso ako ni Gray na para talaga siyang tunay na boyfriend. Nilagyan niya ng pagkain ang pinggan ko at panay ang tanong kung ano ang mga gusto ko. Hindi man kami mayaman pero may table manners naman ako. Alam ko kung paano kumilos sa harap ng ibang tao, kaya hindi mapapahiya si Gray sa akin. Ilang beses na rin akong nakarating sa mga ganitong lugar, kasama ang mga Rufino, kaya hindi na ito bago sa akin. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako apektado sa mga kaharap ko ngayon na tagus kong makatingin. Nakasurvive nga ako kay Don Antonio sa mga ito pa kaya. Son, how are things at the hospital? Finally, isa sa kanila ay nagsalita na rin, si Mr. Tuazon. Nilunok muna ni Gray ang kanyang inunguya bago ito nagsalita. Ganun pa rin, Dad. Ang dami pa ring trabaho, halos walang pahinga, but it's rewarding at masaya ako sa ginagawa ko. Nakangiting sagot ni Gray pero hindi ang ama nito. Happy, yes, but it's a waste of your talent kung maghapon ka lang nakayuko sa operasyon, ani Mr. Tuazon. Sa sagot pa lang niya ang nagka-idea na agad ako sa nagaganap. Dad, kung ipipilit mo lang ulit sa Alkin na magtrabaho ako sa kumpanya mo, hindi ko sinasabing iwanan mo ang pagiging doktor. Just imagine what you can do when you combine your knowledge with managing our company. Having a doctor on our design team would be very beneficial. Eduardo, hayaan mo na si Grayson, mahal niya ang trabaho niya. Pagsingit ni Mrs. Tuazon sa usapan para pakalmahin ang tensyon na nagsisimula ng mabuo. Mukhang nagtagumpay naman si Mrs. Tuazon na mapalamig ang sitwasyon. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang malalamig na tingin nila sa akin.
Hindi naman ako affected dahil alam kong ito na ang huling beses ko silang makikita. Sa kalagitnaan ng dinner ay parang may naalala si Gray kaya bigla itong nagsalita. Dad, may problema nga pala sa isang surgical machine na ipinadala niyo sa hospital. Delayed daw yung movement ng part kapag ginagamit sa laparoscopy. Ang hirap kasi kapag fraction of a second lang ang pinag-usapan, especially sa mga delicate procedures, mahabang salaysay ni Gray. Don't worry, magpapadala agad ako ng technician. Kapag mga ganun, baka may problema lang sa Ano nga ba yung component na co-convert ng signal para gumalaw ang linear rail? Ani Mr. Tuazon na parang sarili naman ang kinakausap. Kita ko ang frustration sa kanyang mukha na hindi maisip-isip ang term na gustong niyang sabihin. Ito na nga ba yung sinasabi ni Ate Tintin eh? Yung wag daw akong sasabat sa usapan kapag hindi ako tinatanong. Kaso baka hindi ako makatulog nito mamaya kung mananahimik lang ako kahit kating-kati na ang dila ko. Actuator po, sad ko. Saglit na natigilan si Mr. Tuazon and marinig ang sinabi ko. Kitang-kita ko na dahan-dahan siyang lumingon sa aking direksyon. Kunwari ay bisibisihan ako sa aking kinakain dahil ramdam ko ang mga tinging dumapo sa akin. Kung narito lang si Ate Tintin ay baka nabatukan na niya ako. Pinakabilin-bilinan pa naman niya na i-zipper ko ang bibig ko kahit ano pa ang aking marinig nang lingunin ko si Gray ay nakatingin na rin ito sa akin. Sarap nito. Paano kaya nila niluto to? Kunwari ay baliwalang sabi ko na nakangiti, sabay pakita sa kanya ng shrimp na tinusok ko ng tinidor. Muli kong narinig na nagsalita si Mr. Tuazon, kaya bumalik ang atensyon ni Gray sa kanyang ama. Kung may problema sa actuator, baka hindi na steady ang response ng servomotor na kumukontrol sa joint mechanism. Hayaan mo't bukas na bukas din ay magpapadala ako ng technician. Tumango-tango si Gray sa sinabi ng kanyang ama. Base sa naririnig ko sa kanilang usapan ay mukhang kumpanya or pabrika ng mga gumagawa ng mga automated machine ang negosyo ng pamilya ni Gray at ang ama niya ang chairman ng kumpanya. Mukhang sila din ang supplier ng mga automated medical equipment sa mga hospitals na pag-aari ng mga Rufino. Parang anlayo naman ang career ni Gray sa nature ng family business nila. Kaya naman pala sa pagsasalita ng ama nito kanina ay parang hindi ito masyadong bilib sa pagiging doktor ni Gray. Grabe ang demanding doktor na nga ang anak ayaw pa. Si tatay nga, pangarap niyang magkaroon ng anak doktor. Kaya nga tuwang-tuwa ito kay Kuya Andrew, finally natupad na ang pangarap niya at kahit saang inuman siya magpunta palagi niyang ipinangangalandakan na doktor ang son-in-law niya. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit botong-boto siya na panligaw sa akin si Gray. Dad, pakisabi na rin sa ipapadala nyo na tingnan din nila yung automated exoskeleton para sa therapy ng mga stroke patients. Wika ni Gray. Trabaho pa rin ang pinag-uusapan. Saglit na nahinto sa pagkain ang chairman. Bakit, may problema din ba yun? Anitong nakatingin kay Gray. Minsan kasi dad, hindi stable sa paglalakad. Bigla na lang nawawala ang balance kahit flat yung surface. Marami na tuloy ang nagrereklamo, sagot nito. Saglit na nag-isip si Chairman Tuazon at saka muling nagsalita. I'm sure may issue yan sa sensor. May sensor yan na nag-adjust ng balance kapag may na-detect na movement. Hindi ko lang maalala kung anong tawag dun, paliwanag nito. Gyroscope po, sad ko. Hindi ko na naman napigilang sumingit sa usapan. Huli na bago ko na-realized ang aking ginawa. Sabay-sabay na naman silang napatingin sa akin. Ako naman ay maang-maangang bumalik sa aking pagkain. Maya-maya pa ay muli na namang nagsalita ang chairman. Kung may problema sa gyroscope, hindi na accurate ang reading sa orientation ng exoskeleton, kaya maling data ang pumapasok sa control system. So, the patient's knee and ankle actuators won't adjust accurately, paliwanag nito kay Gray. Napapansin niya namin yan, Dad. Yung ibang pasyente naman ay okay. Pero may ilan talaga na bigla na lang natutumba kahit nasa flat surface na sila, saad ni Gray. Okay, bukas ipapaayos natin yan. Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Dapat unang symptoms pa lang inire-report nyo na. Kapag nakarating kay Drake ang tungkol dyan, kami na naman ang malilintikan dahil hindi ginagawa ng admin nyo ang trabaho nila. Wika ng matanda, tila hindi nagustuhan ang nakarating sa kanyang balita. Habang nag-uusap sila ay busy naman ako sa pagsipsip ng mango juice. Napahinto ako nang biglang dumako ang tingin ni Chairman Tuazon sa akin.
Sa itsura pa lang nito at paraan ng pagkakatingin ay mukhang nasa aking na ang full attention niya. Dapat talaga isinasara ko itong bibig ko para hindi ako napupuna. Mukhang may D&% tuloy na magaganap. You seem to have knowledge in automation. Where do you work? Tanong nito at sa akin pa rin nakatingin. Hindi nga ako nagkamali, sa tingin pa lang niya, mukhang simula na ng interrogation niya sa akin. Sasagot pa lang sana ako pero inunahan na ako ni Gray. Estudyante pa lang siya, Dad. Anito dahil sa sinabi ni Gray ay gulat siyang tiningnan ng ama nito. Para bang hindi makapaniwala. Nang makabawi ang chairman ay muli itong tumingin sa Alkin at nagtanong. So, anong course ang kinukuha mo? Tanong nitong muli. Nakita ko sa gilid ng mata ko na handa nang sagutin ulit ni Gray ang katanungan ng ama pero inunahan ko na siya. High school lang po ako, tipid na sagot ko. What? Sabay-sabay nilang sabi. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mata ng mga ito. Sayang, kung pwede nga lang, ang sarap sana nilang pikturan. Mas lalo pa siguro silang magugulat kung gagawin ko pang mas interesting ang kwento ko. Ka-18 ko lang. Andun nga po si Gray nung mag-debut ako, nakangiting sabi ko at hinintay ang magiging reaksyon nila. Lalong bumagsak ang panga ng mga ito dahil sa sinabi ko. Parang hihimatayin pa nga ang ina ni Gray dahil sa narinig. Nagingit-ngit naman mukha ang babaeng katabi nito. Samantalang ang chairman ay matalim ang tingin na ipinukol kay Gray. You and AR will have talk later. May pagbabanta sa himig ng boses nito, si Gray ang pinatutungkulan. Kita ko ang tinging ipinukol nito kay Gray. Para bang napakarami nitong gustong sabihin. Si Gray naman ay hindi na nagsalita, marahan lang itong tumango bilang pagsang-ayon. Kahit wala naman akong pakialam dahil paglabas ko ng restaurant na ito ay wala na ako sa buhay nila, nakaramdam pa rin ako kahit paano ng pag-aalala para kay Gray. Mukhang mapapatrouble ito dahil sa sinabi ko. Tiningnan ko tuloy siya ng may pag-aalala. Parang gusto ko tuloy mag-sorry sa kanya. Mukhang napansin naman ni Gray ang pag-aalala sa mukha ko dahil naramdaman ko na lang init ng kanyang palad na sumakop sa aking kamay, parang may nais siyang iparating na mensahe. Napayuko ako at napatingin sa magkahawak naming mga kamay, kaya hindi ko agad napansin na nakalapit na pala ang mukha niya sa aking bulong nito. Bahagya akong napapilig nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa tapat ng aking tainga. At nang tumingala ako, parang tumigil ang aking paghinga dahil sa lapit ng mukha namin sa isa't isa. Napalunok tuloy ako lalo na nang makita ang malamlam niyang mga mata. Hindi ako agad nakagalaw nang maramdaman ko ang marahan niyang paghaplos sa aking kaliwang pisngi. Just enjoy your food, malambing na anito at ngumiti sa akin. Pagkatapos ay muli siyang umayos ng pagkakaupo. Ako naman ay hindi agad nakahuma dahil sa kanyang ginawa. Muli ko siyang sinulyapan pero abala na ito sa kanyang pagkain. Alam kong parte lang ito ng kanyang pagpapanggap pero bakit parang muntik na akong nadala? Napahawak ako sa aking dibdib para kasing bigla na lang may kumabog. Muli ko na lang ibinalik ang atensyon sa aking pagkain para baliwalain ang kakaibang nararamdaman. Nang bahagya kong iangat ang aking mata ay kitang-kita ko ang malalim at palitang tingin ni Chairman Tuazon sa aming dalawa ni Gray. Samantalang nakataas naman ang kilay at diretso ang pagkakatingin ng dalawang babae sa akin na tila hindi nagustuhan ang kanilang nakita. Bakit ba kasi tayo umalis agad? Takang tanong ko kay Gray. Tahimik lang ito habang nagmamaneho. Bigla na lang kasi itong nagyaya na umuwi at naiwan namin ang tatlo sa restaurant. Hindi pa naman ako tapos kumain, reklamo ko, alam kong narinig niya yun dahil sinulyapan niya ako. Gusto ko pa naman ng dessert, sabi ko pa. Ano bang dessert ang gusto mo? Finally, nagsalita na rin ito. Ngayon na lang kasi ito nagsalita simula nang magyaya itong umalis. Ice cream, mabilis kong sagot. Pagkasabi ko noon ay walang sabi-sabing nitong kinabig ng malakas sa kapinihit ang manibela, kaya mabilis na naiba ang direksyon ng sasakyan. Napakapit pa ako sa aking upuan nang bigla kaming lumiko. Maya-maya pa ay inihinto ni Gray ang sasakyan at pumarada sa gilid ng daan at mabilis na lumabas. Naiihi kaya siya? Para kasing nagmamadali siya eh. Hinabol ko siya ng tanaw at ilang saglit lang ay nasa tapat na siya ng aking inuupuan. Binuksan nito ang pintuan, kahit hindi niya sabihin ay nagkusa na akong bumaba. Paglabas ng sasakyan ay saka ko lang napansin na nasa park pala kami. Maraming tao ang naririto ngayon. Maliwanag pa rin kahit gabi dahil sa mga post ng ilaw.
Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya. Humarap siya sa akin. Gusto mo ng ice cream, di ba? Anito na nakaangat ang sulok ng labi. Lumingalinga ako sa paligid. Sa di kalayuan ay may mga food cart na pinagkukumpulan ng mga tao. Natanaw ko rin ang ilang bata na may bitbit na ice cream at smoothie. Malawak ang ngiti kong tumingin kay Gray. May dala kang cash? Yun agad ang tanong ko sa kanya. Nakangiti siyang tumango. Hindi ko na siya hinintay at naglakad na ako papunta sa nagtitinda ng ice cream. Kahit hindi tumitingin ay alam kong nakasunod siya sa akin. 2 ang binili ko para tig-isa kami ni Gray. Siya na rin ang nagbayad dahil wala akong dalang pera. Dun tayo, yaya ko habang nakaturo sa isang wooden bench at wala masyadong tao. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at dumiretso na ako dun. Nauna akong naupo dahil mas mabilis akong maglakad. Mula sa pwesto ko ay tanaw ko ang magandang water fountain, kaya naaliw akong panoorin ito habang kinakain ang ice cream ko. Bahagya akong napaigtad nang bigla may ipinatong si Gray sa likuran ko. Nang lingunin ko siya ay nakita kong inaayos niya ang kanyang coat sa aking balikat. Hindi na ako tumanggi dahil medyo malamig na rin ang simoy ng hangin. Nakapatong lang yon, hindi ko naman isinuot. Salamat, sabi ko sa kanya. Umiti ito at naupo sa tabi ko. Napahinto ako sa pagkain ng ice cream nang magdikit ang katawan namin dahil sa sobrang lapit niya sa akin. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa balat ko. Isa yung pakiramdam na bago sa akin at hindi ko maipaliwanag. Hindi alam kung lalayo ba ako, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may pumipigil sa akin at hindi ko magawang kumilos. Nang lingunin ko siya ay parang wala lang naman sa kanya. Tuloy lang ito sa kanyang ginagawa, pinanonood ang water fountain habang inuubos ang ice cream niya. Baka matunaw na yung ice cream mo, anito na nasa fountain pa rin ang mga mata. Napaigtad ako nang bigla itong magsalita. Buti na lang, madilim na at hindi siya nakatingin sa akin, kaya hindi niya nakita ang pamumula ng aking mukha dahil sa pagkapahiya. Para kasing alam niya na pinapanood ko siya. Hindi naman masarap tong ice cream, pagdadahilan ko. Nakita ko ang bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang labi habang nakayuko bago siya tumunghay at muling tumingin sa water fountain. Ibinaling ko na rin ang aking atensyon sa fountain na parang sumasayaw at may iba't ibang kulay ng ilaw na kasabay. Ilang sandali rin kami sa ganung posisyon na walang nagsasalita. Hanggang sa maubos na pareho ang kinakain namin. Kahit madaldal ako at hindi nawawala ng sasabihin, sa mga sandaling ito ay mas gusto kong manahimik na lang sa tabi niya. I'm sorry, Gigi. Wika ni Gray sa mababang tinig. Nilingon ko siya at nagtataka ko siyang tiningnan. Pero hindi siya nakatingin sa akin, diretso pa rin ang tingin nito sa fountain na parang napakalalim ng iniisip. I took your virginity at kahit kailan, hindi ko na yun maibabalik. Marahan siyang humarap sa akin kaya nagtama ang aming mga mata. Maralhan niyang hinawakan ang mga kamay ko, pakiramdam ko ay biglang nanigas ang aking buong katawan. I sincerely apologize for taking something so valuable from you. Malalim ang tingin nito sa akin. Ang totoo, ini-ignore ko talaga ang isipin tungkol dun para hindi ko na masyadong damdamin. Kahit naman kasi mag-iiyak ako, hindi ko na yun maibabalik pa. Gigi, I may be a jerk in your eyes and cheap player, but I only play games with women who are throwing themselves at me and willing to play along, at hindi ka kabilang sa kanila. Naramdaman ko ang banayad na pagpisil niya sa mga palad ko. Gusto kitang panagutan pero hindi ko alam kung paano. Nakita mo naman ang pamilya ko, hindi ba? Kung pakakasalan kita, sila ang makakasama mo. Your life is going to be a living hell. Napakabata mo pa and there's a bright future ahead of you. Anito na hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Pakiramdam ko ay ibang Gray ang kaharap ko ngayon. Hindi ganito ang pagkakakilala ko sa kanya base sa mga naririnig ko. Ang kilala kong Gray ay yung lalaking hindi seryoso at walang pakialam sa mundo. Pero ang kaharap ko ngayon ay parang napakalalim na tao. Kaya lalong hindi ko alam paano magre-react sa mga sinasabi nito. I see you as a free-spirited young woman and don't want to be someone who stands in the way of your dreams. Hindi mo deserved ang kagaya kong hanggang ngayon sa edad kong ito, hindi pa rin alam kung anong gusto sa buhay. Ang pinakamagandang bagay na magagawa ko para sa'yo, ay huwag kang ikulong sa isang bagay na balang araw baka pagsisisihan mo lang. You deserve better than being stuck with a jerk like me.
Kahit naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin, hindi ko alam kung anong ang mararamdaman dahil ngayon lang ako napasok sa sitwasyong may napakaseryosong usapan, bukod nung araw na magising kaming magkatabi. Ang madalas lang naming pag-usapan sa bahay ay kung bakit hindi ko pa hinuhugasan ang mga pinggan. Tinatapos ko na rin ang kasunduan natin. Today is our last day, anito na siyang ikinagulat ko. Paano yung problema mo kay Kuya Drat? Ako nang bahala dun. I won't drag you along with Ev's problems anymore. You don't deserve it, hindi ko na rin babawiin pa yung pera. Sa'yo na yun. Kung tutuusin kulang pa yun, tugon nito. Sigurado ka, hindi ako makapaniwala dahil malaking halaga yun. Umiti siya sa akin na parang nababasa ang iniisip ko. Huwag kang mag-alala, marami ako nun, kangiting anito at muling nagsalita. Hindi na pa sinasabi sa akin kung pinapatawad mo na ba ako. Pero maunawaan ko kung hindi pa, anito. Payak akong umiti sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero wala akong makapanggalit kahit nung una ay inis na inis talaga ako sa kanya. Hindi naman ako galit, nang hihinayang lang. Bukod sa nawala ang virginity ko, nawala din ang first kiss ko nang hindi ko man lang naramdaman. Isa sana ang first kiss sa magagandang memories na dadalhin natin hanggang sa pagtanda, sincere na sabi ko at pilit nang umiti. Kita ko sa mukha ni Gray ang malot na konsensya, dahil sa sinabi ko, dahil anumang gawin ay hindi na namin maibabalik pa ang nawala. I'm giving you back your freedom. After tonight, go back to your happy life. Forget about me and the bad memories gave you, wika nito. Nais ko sana sabihin hindi naman ganun ang naramdaman ko, pero hindi na lang ako nagsalita. Hindi ko tuloy mapigilan na lihim siyang pagmasdan. Nakakagulat lang na matuklasang mas malalim pa pala siya kaysa sa Gray na inaakala ko. Maya-maya pa ay nagyaya na ito dahil gunagabi na raw. Hindi ko alam sa sarili ko pero parang ayoko pang matapos ang gabing ito. Tahimik lang kami sa biyahe hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay ni ate. Salamat sa paghatid. So, paano ba yan, baka last na nating pagkikita to? Nakangiting sabi ko at kunwari ay pinasisigla ko pa aking ang boses. Tumatango-tango lang si Gray habang nakatingin sa akin. Kung babalikan ko kung paano kami unang nagkita at kung paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon, hindi ko akalaing malulungkot akong magpapaalam sa kanya na may ngiti sa labi. Nang hindi sumagot si Gray ay tuluyan na akong nagpaalam. Bye, sabi ko na lang sa kanya at sakto malikod na. Hahakbang pa sana ako ulit nang marinig ko ang boses niya. Gigi, anito kaya nilingon ko ulit siya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong kabigin palapit sa kanya. Pumulupot ang kanyang kamay sa aking bewang habang ang isang kamay naman niya ay marahang dumapo sa aking batok. Sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Mainit at banayad ang paggalaw ng kanyang labi na umaangkin sa akin, kaya hindi ko tuloy mapigilang ipikit ang aking mga mata. Ang lambot at ang init ng kanyang labi. Ganito pala ang pakiramdam ng hinahalikan, nakakalasing at nakakapanglambot ng tuhod. Kung hindi siguro siya nakayakap sa akin, malamang ay natumba na ako. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal na niya akong hinahalikan hanggang sa marahang umangat ang kanyang mukha. Naiwan tuloy akong nakatingala. Nakapikit at nakabuka ang bibig. Nang hindi ko na siya maramdaman ay marahan kong iminulat ang aking mga mata. At nakita ko siyang malambing na nakatingin sa akin. Ang sabi mo, hindi mo naramdaman yung first kiss mo. Ganyan kita hinalikan, baka sakaling maalala mo, anito habang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ako nakapagsalita dahil pinoproseso ko pa ang mga nangyari. Marahan siyang kumala sa pagkakayakap sa akin. Tinitigan niya ako at marahang hinaplos ang aking pisngi. Saka siyang umiti. Find happiness and live your life to the fullest, anito at saka tumalikod na. Tahimik ko lang siyang sinundan ng tingin. Nang makarating siya sa pintuan ng sasakyan ay sinulyapan muna niya ako bago sumakay sa loob at tuluyan ng umalis. Ilang minuto nang nakaalis si Gray pero tulala pa rin akong nakatayo sa pwesto ko habang hawak ang aking bibig para kasing nararamdaman ko pa dun ang kanyang mga labi. Araay. Ate, ano ba? Daing ko habang pinipingot niya ang tenga ko. Nakorner niya ako kaya hindi ako makagalaw. Kapag yan nakarating kina inay, wag na wag mo akong idadamay. Bahala kayong dalawa ni Drake magpaliwanag, gigil na sabi ni ate bago niya ako pinakawalan. Umatras siya at umalis sa kama. Huwag kang mag-alala, akong bahala,
Sabi ko habang tumatayo na rin mula sa kama, pero hawak ko ang tenga kong mainit pa rin hanggang ngayon dahil sa pamimingot niya. Nagbibiruan kasi kami kanina ng bigla at walang pasakali ko na lang sabihin sa kanya ang tungkol sa 4 million deal namin ni Gray. Hindi naman kasi ako marunong magpaligoy-ligoy kapag nagkukwento, direct to the point para tapos na agad. Kaso nabigla naman si ate nang sabihin ko ang tungkol sa kasunduan. Kaya ayun, pingot ang inabot ko. Pasalamat ka, hindi ako tsismosang kagaya mo, ani ate. Gigil na gigil pa rin siya sa akin at inaambaan pa ako na kunyari ay susuntukin, pero syempre hindi niya yun gagawin. Normal lang naman sa aming magkapatid na ganito mag-away. Mabait si ate at mahaba ang pasensya niya sa akin mula pagkabata pa namin. Kahit ilang beses na siyang napahamak, dahil sa bunganga ko ay never siyang nagalit. Napapaiyak na nga lang ito minsan sa sobrang inis kaysa gantihan ako. Spoiled talaga ako sa kanya, kaya mahal na mahal ko siya. Tapos na yung deal namin kaya wala nang problema. Kung gusto mo libre pa kita sa Starbucks eh. Mayaman ako ngayon, sabi ko pa sa kanya na malawak ang ngiti. Naningkit ang mata ni ate at biglang ngumiti. Gagi ka, anito. Natatawa na lang sa nangyari. Umupo at tumabi siya sa akin sa kama. Marami ka nang mabibili sa 4 milyon na yan. Pwede ka nang bumili ng bahay, kotse, kahit nga pang tuition mo sa college, kayang-kaya mo na, saad pa ni ate. Ate, kapag talaga mga normal at average lang ang utak, ganyan talaga ang unang gagawin. Pero ako, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang batuhin niya ako ng unan sa mukha. Pero ikaw, abnormal. Kaya kahit sino pinagkakakitaan mo, wala kang pinapatawad, pagdugtong niya sa sana ay sasabihin ko. Umisi lang ako at ibinato pabalik sa kanya ang unan. Tumayo si ate at pagkway binalingan ako. Aalis nga pala ako, gusto mong sumama, ayan niya sa akin. Tinatanad ako. Uuwi na ko bukas sa Batangas, ayokong mapagod, walang gana kong sagot. Arte nito, ihahatid ka naman ng driver namin bukas, sabi ni ate. Humiga pa ako sa kama at namaluktot. Humakbang na si ate palapit sa may pintuan. Kung hindi ka sasama sa akin, bantayan mo na lang si Andrea. Dadalhan ko lang ng pagkain si Andrew. Hindi agad yun makakauwi dahil sunod-sunod ang ginagawa sa hospital, wika ni ate. Pupunta siya sa hospital. Bigla tuloy akong napabalikwas. Napalingon naman si ate sa akin dahil sa bigla kong pagtayo sa kama. Pinagtaasan niya ako ng kilay dahil sa ikinilos ko. Sasama na lang ako. Napakaiyakin niyang anak mo, mana-manang sayo, pagdadahilan ko. Tiningnan muna ako ni ate bago ito nagsalita. Sige, bilisan mong magbihis, sabi niya at lumabas na ng silid. Ang totoo, ayoko talagang umalis ngayon dahil puyat ako. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Paano ba naman ako makakatulog, hindi mawala-wala sa isip ko yung ginawang paghalik sa ni Gray. Para sa akin, yun talaga ang first kiss ko dahil hindi ko nga matandaan yung nangyari sa amin sa cottage. At kagabi, kahit anong gawin ko ay hindi ako dalawin ng antok, kay isip sa halik na yun. Lumabas ako ng silid at sumunod kay ate sa silid nila. Oh, bakit? Tanong ni ate nang pagbuksan niya ako ng pintuan ng kwarto nila. Bakit nga ba? Hindi ko tuloy alam kung paano magsisimula. Ano kasi maghihiram lang sana ako ng casual dress mo, sabi ko habang nagkakamot ng ulo. Tumaas ang kilay ni ate. Wala ka bang dalang damit? Takang tanong nito. Marumi na kasing lahat, nakalimutan kong labahan kahapon, sagot ko kahit hindi naman totoo. Bukod kasi sa mga damit sa bag ko ay may mga naiwan pa akong damit si guest room nung mga nakaraang bisita ko dito sa bahay nila, kaso puro jeans at walking shorts yun. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pa si ate. Pinapasok niya ako at pinapili ng susuotin. Simpleng summer dress na hanggang tuhod ang napili ko. Pinahiram din niya ako ng flat sandals. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit bigla ay na-conscious ako sa aking itsura. Dati-rati naman ay wala akong pakialam kahit pabutas-butas ang suot ko at hindi nagsusuklay. Mabilis akong naligo at nagbihis. Itinali ko ang mahaba kong buhok matapos kong patuyuin. Naglagay ko ng konting pulbos at lip gloss. Nang matapos kong ayusin ang aking sarili ay hinanap ko na si ate. Ang tagal mo naman, gutom na ang asawa ko kahihintay sa'yo, reklamo ni ate nang bumaba ako sa salas. Nakaupo ito at katabi si Andrea.
2 taon na ang pamangkin ko na napaka-cute. Hindi ito malikot at super behave nito. Mukhang kagigising lang nito. Nilapitan ko siya at saka hinalikan. Uy, gising na ang baby namin. Liyak na ulit yan, tudyo ko sa kanya. Tinapunan ako ni ate ng masamang tingin. Huwag mong iparinig, gagawin talaga niya yan, saway nito sa akin. Mabait at behave nga ang pamangkin ko, kaso ang problema ay napakaiyakin lang. Mana sa'yo, biro ko. Tara na, aya ko kay ate. Ano yang hawak mo? Takang tanong niya habang nakatingin sa coat na hawak ko. Ah, sa ex-fake boyfriend ko. Nakalimutan ko kasing isoli sa kanya kagabi, sagot ko. Naintindihan agad ni ate na si Gray ang tinutukoy ko. Bigla na namang tumaas ang kilay nito. Kaya ba biglang gusto mong sumama? Tanong niya sa akin. Hindi no. Papunta rin naman tayo dun ah. E di, dadalhin ko na, mabilis kong tanggi. Pero si ate, naniningkit ang mga matang nakatingin sa akin. Kaya muli akong nagsalita. Bakit naman ako pupunta dun ng dahil sa kanya? Dugtong ko pa. Tumayo si ate sa kabinuhat si Andrea. Mabuti naman. Madami na yung pinaiyak, kaya wag na wag kang mahuhulog dun. Kawawa ka lang pag nagkataon, paalala niya. Alam ko. Ano ba kasi ang iniisip mo? Labas sa ilong na sagot ko. Family driver ni na ate ang naghatid sa amin hanggang sa hospital. Wala naman kaming nadatnan sa office ni Kuya Andrew dahil may inooperahan pa raw ito, kaya naghintay na lang kami sa loob. Si Baby Andrea naman ay mukhang inaantok na ulit kaya pinatulog na muna siya ni ate. Tumayo ako para magpaalam muna na lalabas. Ate, baka makita ko si Gray sa labas, ibibigay ko lang ito sa kanya, sabi ko. Ipaabot mo na lang yan sa information desk. Sila na ang magbibigay sa kanya para hindi ka na mahirapan maghanap. Anito sa mahinang boses para hindi magising ang anak, tumango na lang ako. Lumabas ako ng opisina at naglakad papunta sa information desk. Kabisado ko na ang hospital na ito kaya hindi na ako nahirapan. Pagdating ko sa information desk ay 2 staff ang nandun. Miss, nasaan po si Dr. Tuazon? Tanong ko sa kanila. Nakilala agad ako ng babaeng napagtanungan ko. Alam nilang kapatid ako ni Ate Tintin, binati kasi sila ni ate kanina. Sila rin ang nagsabi na may inooperahan pa raw si Kuya Andrew. Nandyan lang siya kanina sagot nito sa akin. Parang narinig kong pupunta raw sa kantin, sabat naman ng isa pa. Ah, okay. Sige salamat, sabi ko na lang at saka naglakad papuntang kantin. Alam ko naman kung saan yun. Malaki ang hospital na ito, kaya malawak din ang kantin dito. Hindi naman ganun karamihan ang tao ngayon dito sa loob dahil tapos na ang peak hour. Huminto ako sa bukana at inilibot ang aking paningin. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko nang nakita ang aking hinahanap, si Gray at mukhang paalis na ito. Lalapitan ko na sana siya nang bigla itong umiti sa makakasalubong nito. Natigilan ako nang makitang isang magandang babae ang lumapit dito. Masaya pa silang nagbatian at nagpatuloy sa pag-uusap habang naglalakad. Napasimangot ako nang makita kong humawak ang babae sa braso ni Gray at hinayaan lang niya ito. Ah, okay, mahinang usal ko sa sarili. Naisip kong bumalik na lang sa information desk para dun na lang dalhin ang coat niya. Tatalikod na sana ako nang may magsalita sa likuran ko. Gray, malakas na tawag ni ate. Muntik na akong mapatalon sa gulat dahil sa bigla niyang pagsulpot at pagsigaw ng malakas, ang lapit pa naman sa tenga ko. Sabay na napalingon si Gray at ang babaeng kasama nito sa direksyon namin kaya napahinto ang mga ito sa paglalakad. Ibang babae na naman, sabi ni ate sabay akbay sa akin at mabilis na naglakad palapit kina Gray. Dahil akbay ako ni ate, kaya napasabay na ako sa kanya. Mabilis din kaming nakalapit kina Gray. Hi Gray, bati ni ate nang makalapit kami sa kanilang dalawa. Hindi agad ito nakapagsalita, nakatingin lang ito sa akin na parang nagulat pa. Hindi yata niya inaasahan na makikita niya ako dito ngayon. Hi Mrs. Rufino, nakangiting bati ng babaeng kasana ni Gray kay Ate Tintin. Mukhang magkakilala pa yata sila ng kapatid ko. Sa bagay, dito naman dati nagtatrabaho si ate at asawa pa siya ni Kuya Andrew. Malamang ay dito rin sa hospital nagtatrabaho ang babae. Napatingin tuloy ako sa kanya. Bumaba ang tingin ko sa kamay nitong nakapulupot sa braso ni Gray. Parang may kumirot na hindi ko maipaliwanag.
Kita ko ang marahang pagkalas ni Gray mula sa pagkakahawak ng babae. Nang lingunin ko siya ay nakatingin pa rin siya sa akin, parang may nais sabihin. Payak akong umiti sa kanya. Coat mo, nakalimutan mo kagabi. Salamat ulit, sabi ko sabay abot ng coat sa kanya. Napatingin si Gray sa coat na hawak ko at tinanggap niya yun. Gigi, anito nang muling ibinalik ang tingin sa akin. Sige, alis na kami. Pinuntahan lang namin si Kuya Andrew, paalam ko at saka tumalikod na, pero narinig ko ulit ang boses niya. Gigi, bye guys, masiglang paalam ni ate sa kanilang dalawa at tumalikod na rin sabay akbay sa aking balikan. Huwag kang lilingon, bulong ni ate sa akin. Mabilis ang lakad niya kaya mabilis din akong napasunod. Nang makalayo na kami ay saka inalis ni ate ang pagkakaakbay sa akin, sabay kurot ng pino sa aking bewang na hindi ko agad naiwasan. Aray ko! Ano bang problema mo, daing ko at napaatras? Alam mo ate, habang tumatanda ka, nagiging kamukha mo na si inay, pati ugali niya nakukuha mo na rin. Umayos ka nga, baka pagtagal pati si Kuya Andrew, kamukha na rin ni tatay. Inis na reklamo ko habang hinihilot ang parteng kinurot niya. Anong ginagawa mo dun ha? Akala ko ba sa information desk lang ang punta mo? Tanong nito sa halip na pansinin ang sinabi ko. Ha? Pinuntahan mo si Gray no? Naniningkit ang mga mata niyang nakatingin sa akin habang nakapamiwang. Hindi no, mariing tanggi ko. Bakit ko naman siya pupuntahan, dugtong ko pa. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang makikipag-usap dun, pinanlakihan niya ako ng mata. Umayos ako ng tayo at nagpaliwanag. Bibili lang sana ako ng kape. Tapos nakita ko si Gray kaya ibibigay ko na sana sa kanya yung code. Salaysay ko at mukhang naniwala naman siya. O diba, kita mo? Babaero talaga. Iba na naman ang kasama niya. Si Lorena yon, taga-admin. Isa lang yon sa mga kalandian nun. Kaya sa susunod wag ka nang makikipag-usap sa lalaking yun ha, palatak ni ate. Alam ko ate. Naibigay ko na nga ang quote diba, kaya wala nang dahilan para mag-usap kami, sabi ko sa kanya. Tama naman ang lahat ng sinabi ni ate, si Gray na rin ang nagsabi kagabi sa akin na hindi siya seryoso sa buhay, at patunay nga yung nakita ko kanina na may kasama na naman siyang ibang babae na akala mo ay namamasyal lang sila sa luneta. Napapilig ako ng ulo. Hay, bakit ko nga ba siya iniisip? Tapos na ang kasunduan namin. Bahala na siya sa buhay niya. Congratulations! Pasok kayong apat sa Edison University, nakangiting bati sa amin ni Mrs. Alonzo, ang aming principal. Nasa loob kami ngayon ng principal's office dahil ipinatawag niya kami para sabihin ang magandang balita. Malapit na kaming gumraduate ng senior high school. Konting panahon na lang magtatapos na kami kaya naglalabasan na rin ang mga resulta ng college admission, pero kami ang pinakaunang nakatanggap ng result. Nagtatalon kaming apat na magkakaibigan at sabay-sabay na napasigaw sa tuwa sa loob ng principal's office. Hindi na alintana kahit may makarinig sa kabilang silid. Paano ba naman, hindi lang isa o dalawa ang nakapasa, kundi lahat kaming buong barkada, sa parehong kurso at iisang university. Kahit alam ko na ang tungkol dito bago pa man ito ibalita ni Mrs. Alonzo, iba pa rin kapag may confirmation na mula sa principal. Iba pa rin yung sabay-sabay kaming nag-celebrate ng magandang balita. Nakalabas na kamit lahat ng principal's office, ay hindi pa rin makapaniwala ang tatlo kong kasama. Hindi lang naman dahil sa nakapasa kami, ang mas ikinatutuwa namin ay yung hanggang college ay magkakasama pa rin kaming apat. Kahit nasa labas na kami ay hindi pa rin mawala-wala ang kilig sa amin. Ang galing natin, sigaw ni Nika, yakap-yakap ako habang nagtatatalon. Walang iwanan talaga, dagdag pa ni Santi, tumatalon ito sa gilid. Tumingin pa ito kay Jeff at akmang yayakapin sana pero hinila siya ni Nika palayo. Kaya natawa ako. So, paano ba yan? Classmate pa rin tayo hanggang college, masayang sabi ni Nika habang naglalakad kami sa labas. Nakakaumay naman, pabiro kong sabi, pero ang totoo ay masayang-masaya talaga ako. Kung alam lang nila kung bakit mas mabilis na lumabas ang resulta. Ang swerte natin no, ang hirap kayang makapasok dun. Ani Santi, ang tinutukoy ay ang university kung saan kami nakapasa. We didn't just get lucky, we worked hard for this, said Jeff. Tama si Jeff at sang-ayon ako sa kanya.
Well, deserved naman naming apat ang makapasok sa university na pinapangarap namin. Pero syempre, kailangan din dagdagan ng konting diskarte para siguradong makukuha namin ang spot at ganun nga ang nangyari. Dun din naman ang punta nun na paaga nga lang ang dating ng balita. Mauna na kayong dalawa, kailangan pa naming magpunta sa library ni Santi, ani ni Ka, sa amin ni Jeff nakatingin. May tinatapos pa kasing project ang dalawang ito. Yung sa amin ni Jeff ay tapos na. Okay, see you tomorrow, sagot ni Jeff. Tumango naman ako sa kanila. Bago sila lumiko ay pumungay muna ang mukha ni Santi. Uwi na kayo ha, baka magdat pa kayong dalawa, tudyo nito. Pinandilatan ko ng mata si Santi dahil sa sinabi nito, samantalang si Jeff Nornan ay tipid lang ng ngumiti. Tumawa lang ng nakakaloko sina Santi at Nika bago umalis. Nang kami na lang ni Jeff ay napatingin ako sa kanya at bigla akong may naalala. Agad kong dinukot ang aking backpack at kinuha ang robot ko. Inilapit ko ito sa kanya upang ipakita ang problema. Itinuro ko ang bahagi ng braso ng robot. Tingnan mo, medyo stiff pa rin ang braso ni Baby Gray. Hindi smooth yung movement niya kapag ini-extend ko ang braso, salaysay ko. Joke lang nung una na Baby Gray ang tawag ko sa robot ko, pero nagtagal ay nakasanayan ko na rin. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang tawag ko dito kahit nga hindi na kami nagkikita ni Gray. May 2 weeks na rin simula nang huli ko siyang nakita sa hospital. Tumingin si Jeff sa hawak ko at matama lang itong nanonood sa aking ginagawa. Inikot-ikot ko ang braso ng robot at seryoso niyang sinuri yun at pinag-aralan ang bawat galaw. Baka kailangan palitan na yung servo joint nito, sabi ko sa kanya habang patuloy na iniikot ang braso ng robot. Marahan siyang tumatango habang nagsasalita ako. Biglang hinawakan ni Jeff ang braso ko, hindi naman ako umangal at hinayaan ko lang siya. Si kung titingnan mo di. Sabi nito at iniangat ng bahagya ang braso ko gamit ang dalawa niyang kanay. Ang braso ko ang gagamitin niya para mas madali niya maipakita at maipaliwanag kung nasaan ang problema ng robot ko. Dapat ganito yung natural movement niya, di ba? Dapat may rotation dito sa elbow, then dapat flexible din yung kamay niya. Mas natural ang transition ng rotation kung gagayahin natin ang motion ng human arm, paliwanag nito at seryoso sa kanyang sinasabi. Palitan ang tingin ko sa braso kong hawak niya at sa robot na hawak ko para i-compare sa isa't isa. Saka ako tumango. You're right. Kailangan nating i-replicate yung ganitong range ng motion, sagot ko sa obserbasyon niya at inulit-ulit ko pa ang pagpaikot. Tutok ang atensyon ko sa pagko-compare sa braso ko at sa robot, kaya hindi ko na malayang malapit na pala kami sa gate ng school. Medyo umiingay na nga dahil sa mga sasakyang dumadaan kaya napatingala ako ng hindi sinasadya. Bigla akong napahinto nang makita ang pamilyar na lalaki, si Gray, nakatayo sa hindi kalayuan at nakapamulsa. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa amin. Bumaba ang tingin nito sa braso ko na hawak ko pa rin ni Jeff hanggang ngayon. Samantalang ako naman ay nagtataka pa rin kung bakit siya naririto. Ano na naman kaya ang ginagawa niya rito? 2 weeks ago na nang huli kaming nagkita sa hospital kung saan may kasama siyang babae na parang lintang nakahawak sa braso niya. Nakita kong mabilis na naglakad si Gray palapit. Sa ilang hakbang lang ay nakalapit na agad siya sa pwesto namin. Saglit muna nitong tinapunan ng tingin si Jeff at muling ibinalik ang tingin sa akin. Pagkatapos ay walang sabi-sabi nitong inagaw ang braso ko. Can we talk? Tanong this Gray matapos hawalkan ang braso ko. Nagkatinginan kami ni Jeff. Nagtatanong ang mga mata nito. Marahan akong tumango para iparating na ayos lang. Mauna ka na, Jeff. Kita na lang tayo bukas, sabi ko sa kanya. Okay, see you tomorrow, sagot nito. Tumingin muna ito saglit kay Gray at saka umalis. Ingat, pahabol kong bilin kay Jeff. Humarap itong muli at saka kumaway. Nakangiti naman akong kumaway pabalik sa kanya. Nawala lang ang ngiti ko ng pagharap ko kay Gray ay nakakunot ang noo nito. Boyfriend mo? Tanong nito na nakahabol ang tingin kay Jeff. Wala ka na dun, mabilis kong sagot. Magsasalita pa sana ito pero inunahan ko na. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong sa kanya. Nagtataka ako kung bakit siya narito. Para siyang kabuting bigla na lang sumusulpot. Tumingin muna ito sa paligid pagkuway muling tumingin sa akin. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Tanong nito. Dito mo na sabihin, malamig na tugon ko.
Tiningnan niya ako ng mabuti. Saglit siyang tumahimik tapos ay lumalim ang tingin sa akin. Please. Kahit sandali lang. Importante lang to, dun tayo mag-usap sa restaurant na pinuntahan natin last time. Pakiusap nito at kita ko sa mga mata niya na seryoso nga ito. Ano naman kaya ang kailangan ng babaerong ito ngayon? Kundi lang malaki ang ibinayad niya sa akin, hindi ako magdadalawang isip na tumanggi. Simula kasi nung huli ko siyang makita, ay bigla na lang ulit na buhay ang inis ko sa kanya. Kung bakit, hindi ko alam. Okay, pero dun na lang sa kotse mo. Tutal mabilis lang kamo, sabi mo. Kailangan ko na ring umuwi agad, tugon ko sa malamig na boses. Tumingin muna siya sa akin sa kabumuntong hininga. Okay. Let's go, anito at humakbang nang hindi binibitawan ang kamay ko. Kakalasin ko na sana yun kaso mahigpit ang pagkakahawak niya. Hindi naman kalayuan ang kanyang sasakyan kaya mabilis kaming nakarating sa tapat ng pintuan, dun pa lang niya ako binitawan. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at mabilis akong sumakay sa loob. Siya naman ay umikot sa harapan para tunguhin ang driver's seat. Anong kailangan mo? Tanong ko agad sa kanya nang makapasok na ito. Nilingon niya ako nang marinig ang tanong ko. Tumingin muna siya sa akin bago nagsalita. Sino yung kasama mo kanina? Tanong nito sa halip na sagutin ako. Wala ka na dun, sagot ko. Sino nga? Git pa nito. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi ko siya sinasagot. Crush ko. Oh, okay na. So, bakit ka nga narito? Hindi gwapo, walang sinabi sa akin, ani Gray. Napatawa ko dahil sa sinabi niya. Hoy, crush ng bayan sa school namin si Jeff, no? Kontra ko sa kanya. Wala kang taste lalaki, sagot naman ni Gray habang inaayos ang seatbelt niya. Pagkatapos ay binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Ikaw nga tong walang taste eh. Mahilig ka sa matrona, sabi ko. Kunot noo siyang humarap sa akin. Sinong matrona? Takang tanong nito. E di yung isa sa mga girlfriends mo na kasama mo sa canteen. Yung parang linta kong makakapit sa braso mo, pagpapaalala ko sa kanya. May halong inis sa boses ko dahil naalala ko naman ang nakita kong eksena nila ng babae niya sa canteen. Sinabi ko lang na matrona yung kasama ni Gray pero ang totoo, hindi naman talaga ganun ang itsura nung babaeng yun. Sa katunayan, maganda at sexy pa nga sa pagkakaalala ko. Narinig kong mahinang natawa si Gray pagkatapos ang tumitig sa akin na naniningkit ang mga mata. Selos ka, nanunod yung tanong nito. Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Bakit ko naman pagsiselosan yun? Baka nga nirarayuman na yun, nakairap na sagot ko. Narinig kong tumawa na naman si Gray. Hindi ko girlfriend yun at isa pa si. Ibiniti nito ang sasabihin at tumitig sa akin. Isa lang naman ang girlfriend ko, anito na hindi inaalis ang tingin sa akin. Umiba ako ng tingin at dumiretso ng up zero. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Babawin mo ba yung 4 milyon? Sorry, pero wala akong balak isuli sa'yo, tanong ko para ibahin ang usapan. Nang sulyapan ko siya ay pansin kong bigla itong sumeryoso. Tumahimik ito saglit, maya-maya pa ay narinig ko itong tumikin. Can you please be my date sa corporate ball this Saturday night? Tanong nito habang nakatingin sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Ako? Date niya sa ball? Bakit ako? Marami ka namang chicks, di ba? Bakit di na lang sila ang isama mo? Sagot ko sa kanya. I need my girlfriend to be there with me, anito. Saglit akong natigilan dahil sa sinabi niya. Ako? Girlfriend pa rin sa paningin niya? Sinabi ni Dad na isama ko raw ang girlfriend ko. Ikaw ang ipinakilala kong girlfriend sa kanila, alangan namang ibang babae ang isama ko, paliwanag nito. Sa narinig ay parang lalo pa akong nainis sa kanya. Ayoko. Sige na, uuwi na ako. Pumihit ako ng upo at hinawakan ang handle ng pintuan para lumabas, pero nakalock yun. Sinubukan kong buksan pero nakalock talaga. Naramdaman ko na lang na umaandar na ang sasakyan. Marahan noong una hanggang sa unti-unti nang bumilis ito. Put your seatbelt on, utos ni Gray. Ibaba mo ko, bulyaw ko sa kanya pero para itong bingi at dire-diretso lang sa pagmamaneho, halatang walang bala kuminto. Nababaliw ka na ba? Sinabi ko nang uwi na ko kahit inis ay ikinakabit ko pa rin ang seatbelt ko. Ang bilis na kasi ng patakbo niya.
Nakailang sigaw na ako sa kanya pero para talaga siyang bingi na akala mo ay hindi ako naririnig. Alam mo bang kidnapin itong ginagawa mo ha? Sabi ko sa kanya nang mapagod na ako sa kasisigaw. Hindi mo alam kung paano magalit si tatay. Kapag nalaman niya to, huwag kang mag-alala, malalaman talaga niya. Kung gusto mo ako pa ang magsabi sa kanya, anito nang magsalita na siya. Nang mapatingin ako sa unahan ay ngayon ko lang napansin na tinutumbok na pala niya ang daan pa uwi sa amin.